We'll see how it goes. Mahirap pala guys ang mga gupit ng bata. Tignan mo naman to si Kuya. Wala pa man eh. Hurt niya daw. This is the boy's hair shop. Yo. Today, magluluto ako ng spaghetti. Pero hindi yung from scratch na sauce. Yung mga nakapakete lang. So, hindi ko na mapapakita yung ingredients sa inyo. I mean, nakakat na siya. Hindi ko na mapapakita ng pagkakat. Kasi kagabi, pinrepare ko na lahat. Tinoko pa kasi yung chicken breast. Chicken breast na yung ginagamit namin for the most part. Kasi nga itong nabili naming grinder ng meat. Manual siya, pero okay pa din siya. Pakita ko lang. Ito yung ibang ingredients. Yung hotdog ko is chicken hotdog, kahit ano naman. Carrots, and then red bell pepper, mushrooms. Yung carrots, baka nagtataka kayo, bakit naka-shred? Nasira kasi yung pang-mince ko ng carrots. So, yung ginamit ko yung pang-shred dahil medyo tinatamad akong i-cut ng fine. And then, yung chicken pakita ko. Ito yung ground chicken. Napakita ko na sa isang vlog ko sa inyo itong manual grinder ko. So, ayan. Pinagrind ko kay na Ivan tsaka kay Kian yung chicken breast. Actually, na-start ko na. So, nagsasatay na ako ng onion. So, ayan. Nasatay ko na nga yung onion. Ilagay ko na yung chicken breast muna. Ayan. Mabilis lang itong gawin. Gawa nung yung gagamitin ko is yung sauce nga na ready-made na. Plus yung chicken breast is mas mabilis maluto kaysa sa pork. Next ko nang ilagay yung hotdog natin, guys. Sobrang simple lang nito. Parang pinaghalo-halo mo lang. Pero masarap. Favorite ko yung spaghetti sauce na ready-made na. Kasi wala na akong kailangang idagdag na asin or sugar. Ako kasi gusto ko yung sweeter side ng spaghetti, which is yung all-in-one na sauce is matamis na. Nagba-brown-brown na yung chicken. Lagay ko na rin yung mushroom ko. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Pati yung pasta is niluto ko na kagabi. So, ngayon talagang sobrang bilis na lang itong maluto. Kasi halos naka-prepare na lahat. Usually, pag nag-anticipate ako na may luluto ako, kinabukasan talagang gusto ko naka-prepare na kung may time naman the day before. So, ito yung pasta na naluto ko na kagabi. Tinago ko lang siya. So, yung fettuccine na pasta ang ginamit ko for this. Next, lagay natin yung mga gulay. Hindi ko siya masyadong papalambutin kasi gusto ko may crunch yung gulay ko pag tinitik. Kinakain ko. Yan. And, ilalagay ko na yung sauce. Isasama ko na. Haluin ko lang to. So, ito yung sauce na ginagamit ko. SW. Pero, masarap din yung Fiesta. Lagay na natin yung sauce. Ayan. Usually, yung isang pakete nito is pwede sa 500 grams ng noodles. Kasi gusto ko mas sauce yung sa akin. Pag kinakain ko yung spaghetti ko, ayoko ng dry. Ganon din sina Mamsi, tsaka si Ivan. So, kalahati lang na kilo ng noodles para sa isang pakete.
Yan. Haluin ko lang. Then, simmer. And then, ihahalo ko na yung sauce. Pati yung sauce, hinahalo ko na agad dun sa spaghetti itself. Sa pasta itself. Para natatansya ko kung kulang ba yung sauce or pwede na. So, ayan. Ngayon lang ako nag-shred ng carrots. Kaya parang iba yung itsura tuloy ng spaghetti na to. Kayaan lang natin mag-simmer. Takpan natin. Yan, buksan na natin. Nagsisimmer na. So, pwede ko nang ilagay yung noodles nito. Sana maghiwa-hiwala yung noodles. Gawa na kagabi pa ito eh. Usually nilalagyan ko ng oil. Kaya lang kasi ayoko nang susobrahan na lately kasi nga si Ma'am C. Ay, mataas ang cholesterol. Oh my God. Sorry guys, ang messy nun. Pinunasan ko lang. Luin ko lang yung pasta. Actually, parang padami yung noodles ko this time. Mas gusto namin yung masos eh. Parang nasobrahan yung noodles ko. Okay lang. Time to eat, Kian. Nauna ko na si Kian eh. Kakain na daw siya. Ayan. Yun lang. Ready to serve na ito. Gusto ko lang haluin mabuti yung sauce. Kainin na guys. Ito na yun. Filipino style spaghetti. Yan na yun. Ready to serve. Kain muna kami. Kain tayo. One eternity later. Hey, hi guys, we're here, and I ate the grapes and strawberry. They were so soft. And bye. So, ayun, dumating na rin yung in-order ko na panggupit kay Kian. Yung in-order ko is yung yung hindi maingay. Ano bang tawag? Pero for some reason yung dumating is hindi naman sobrang ingay, pero pwede na. At least 5 na si Kian. So, medyo mabe-bear na niya yung medyo maingay. Kasi nung pinapagupitan namin siya before sa mga barbershop is meron silang pambata talaga na hindi maingay. So, first time ko siyang gugupitan. Medyo mahal lang kasi yung mga haircut na pambata dito. So, try kong i-cut yung hair niya since hindi pa naman siya kumukontra or paglaki na lang niya. At least ito kasing panggupit na nabili namin is $30 yata. Then magagamit pa namin na magagamit. Ako yung nagugupit kay Ivan ng hair since pandemic. And ayaw na niyang pumunta na rin sa barbershop. Hinayaan na lang niya ako na gugupitan siya. So this time si Kian, pakita ko sa inyo. Tingnan natin. So, pasensya na. Medyo maingay dito kasi nandito yung laundry room din namin. Okay, sa hi guys. I'm going to have a haircut. I'm going to have a haircut. Mommy might cut me. So, medyo maingay lang. Sana hindi masyadong dinig. Tignan natin. Pakita ko yung hair ni Kian sa inyo. Before and then after. So, ito si Kian. Pakita ko lang yung hair niya before para makita natin yung comparison. Comparison. No, this is Kian, look. Hi! Hi! I can't hear. So, lagay muna natin ito. Nandito si Ma'am, si tinatawanan kami. Kian, no! Hala. So, nilagay ko to. Binili to ni Ivan kasi ginugupitan ko din siya. Your face there. Yan. Ito yung nabili ko. And ito yung mga number niya. So, 3. I want to see the 3. 2. I want to see the 3 and 2. And 1. So, ito lang ko. Itry ko siguro si I know, Mommy. That means 3, 2, 1, turn on! Magulo tong si Kian eh.
So, gawin ko yung kay Ivan na ginagawa ko. Baka number 2 muna. Yan. Okay, we'll see how it goes. Wala nang basa-basa. Nancy, no, Straight don't lang. do that. Again. Straight chin up. Mahirap pala, guys. Ang manggupit ng bata. Tingnan naman to si Kia. Ouch! Wala pa man eh. Hurt na daw. It tickled! Kian! Baka lang. Wait lang. Kian. Dito lang. Oh my goodness. Tingnan natin kung... Wow! Daming hair, oh. Yeah. This is the boy's hair shop. Yeah, Okay. it is. This is the boy's hair shop. Okay? Ito ko Not lang. for girls. No? Ituto ko muna kasi hindi ko pa sure gaano kalaki yung mababawas sa 2. Wow! Wow! Dami hair ni Kian, no? So much hair, Kian. Wait lang. Chin up muna. Dito. Whoa! See? Good job. Pinamisan ako. Ang hirap palang manggupit ng bata. Ngayon ko lang na pagpinto. Pawis na pawis ako. We'll see yung kay Daddy, ha? Okay. Okay, close your eyes. Close your eyes. We're gonna do this. Yung kamukha na lang kay Dad, no? What? Wapin. Look at this. There's a lot of hair, yeah. Okay. Mommy. A few moments later. Niliguan ko hindi oras si Kian. Hindi ko alam kung hair disaster ba yung nangyari or ano. Mas mahirap palang gupitan yung bata kaysa sa matanda. Una is sobrang bagsak ng hair ni Kian. So, parang gusto ko siyang patayuin na parang yung kay Ivan. Kasi pag ginugupit ko si Ivan, nakatayo na. Eh, yung kay Kian talagang bagsak na bagsak. Naloka ako doon. Sabi ko, titigilan ko na nga. Pakita ko muna kay Ivan. Pero, so agad ko siyang niliguan kanina. At ito ang kinalabasan. Kian, show them, show. Tada! Here's my hair. Yay! Ayan. Show mo yung back. The back of your hair. That. Yun yung side. Where's the back of the hair? Just wait, just wait. I wanna show them. Yeah, kulit. And the side. Hi, this guys. side. I'm
guys. Ang kulit ni Kian. Okay, now. Okay, hi guys. I'm vlogging here. At home. We're at home. The water is still refilled. Look. Bye. I just have a gupit. Gupit, oh, mami. Ayos. And next time, aalisin ko na yung damit niya. Kaya pala si Ivan is, pag ginugupitan ko siya, inaalis na niya yung damit niya. Kasi sobrang kapit ng buhok sa damit. So, ngayon naalisin ko pa after nito. Kala ko, pinapakita lang ni Ivan yung katawan niya sa akin eh. Ayun, so next time yun yung gawin ko. At saka, at least alam ko na ngayon. Mommy, look. May idea na ako. Mommy, look. A little cut of grape. Yeah. So, ayun, do you like your haircut? Yeah. Yeah, yay! Yay! Ayun, salamat sa panonood ng vlog namin today. And, ayun, don't make the same mistake as I did. Mag-YouTube muna. Para may idea ng konti. Kasi iba pala yung, parang need pa siyang gamitan ng scissors or something. Pero, hindi naman siya disaster yung nangyari. Maganda pa rin. Ayan, naka-gel na siya ngayon yung kay Kian. Bye na, baby. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. See you in our next vlog. Bye. One eternity later. Hi guys, so isisingit ko lang ito sa vlog na to. So kahapon sa Dalarama dyan sa may Simons Valley around noontime. Dinala ko kasi ito sa clinic doon, sa walk-in clinic si Kian. So may nag-approach sa akin. Sabi niya napapanood daw niya yung vlogs namin. Nagulat kasi ako kasi parang first time kasi may nag-approach sa akin. Gulit. Nakakalimutan ko naman na nag-vlog nga pala kami. Yung mukha namin is nasa online. So, hindi ko natanong yung pangalan niya. Kung napapanood mo man to, kung okay lang mag-comment ikaw. Kasi, nung mag-check out na kami, hinahanap ikaw namin. Tatanong ko sana yung pangalan mo para ma-properly shoutout naman kita. So, yun. Pasensya na. Nagulat ako. Parang, alam mo yung mukha mo is out of bed. And then, di kasi kami nagva-vlog everyday. So, ayun. Parang nagulat ako na may nakakita sa amin doon. Ayun, tinanong niya kung nagvo-vlog. Ako daw ba yung nagvo-vlog? Sorry, pasensya na. Nag-thank you naman ako pero hindi ko siya natanong yung pangalan. So, kung napapanood mo man to, kung makikicomment naman, para ma-properly address ko naman yung pangalan mo. Pasensya na kasi first time ever na may nag-approach sa amin. So, ayun, salamat ulit guys sa panonood. See you in our next one. Bye!